Nako po, galit na po, mga kabida, ito pong si dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson po, sa isang press conference po kahapon, mga kabida, ibinuntun po niya yung galit po niya, sa Marcos administration, po. Dahil unang-una po, walang isang salita, mga kabida. Pangalawa, medyo wala na daw patutunguhan daw ang Pilipinas, po. Kaya, ang pinakamatindi doon sa kanyang sinabi po kahapon po, mga kabida, itong kanyang panawagan po, sa mga kabataan na manguna ho sa peaceful revolution po, mga kabida. Anong dapat gawin po nila? Dapat i-boycott daw nila yung kanilang klase po. Ibig sabihin, hindi po dapat sila pumasok po sa klase bilang protesta po, mga kabida, sa mga nangyayari ngayon sa Pilipinas, yung issue po ng corruption, na parang talamak na po, mga kabida, Eto, pakinggan muna natin, ito pong naging banat po, ni dating Governor Chavit Singson po, mga kabida, laban ho sa Marcos administration. Narito po. Gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama na yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag. Dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, walang nangyayari. Paikot-ikot na tayo pinag-uusapan, mga flood control. Sino ngayon ang binibintangan? Diskaya ang gumawa. Ang mga kontraktor nila sa Ilocos Norte, Diskaya rin eh. Paano tayo maniniwala ngayon sa mga pinagsasabi ng mga inimbestiga? Mga kontraktor nila, maraming kumpanya. Sa Ilocos Norte lang. St. Matthew General Contractor and Development Corporation, 962 million plus, almost a billion. St. Gerard Construction General Contractor and Development Corporation, 608 billion. Alpha and Omega General Contractor and Development Corporation, St. Timothy Construction Corporation. Apat ito sa Ilocos Norte. Paano nila hindi alam ito? Probinsya niya ito. Paano tayo maniniwala ngayon kay Presidente? Dapat yung mga inapoy niya na Independent Commission on Infrastructure. Mabubuting tao po yun. Kilala ko po si Mayor Bagalong. Mabuting tao. Yung pinsan ko yung isa, si Dave Singson. Matino po yun. Kaya nakikiusap. At saka yung mga iba siguro matino rin lahat. Para lang i-guide sila. Unahin niyo po ang Ilocos Norte muna. Huwag na tayo lumayo. Dahil yung as far as flood control is concerned, buong Pilipinas, sino naka-corner? Yung mga Diskaya. Sila ang contractor nila eh. Ba't imbestigahan na muna yun? Nandun na natakalukuhan. So kung antayin natin ang Senado, mag-ano pa yan eh. Tatagal pa. Diretso na lang to. At ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Yung rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan at mga estudyante ang mag-lead ang revolution na ito. This is not for ourselves. This is for the future of our children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila mag-lead itong revolution para matanggal ang graft and corruption. Ang suggestion ko lang, ewan ko kung papayag sila. Huwag na tayo magpunta sa kalye, baka guluhin pa nila. High school and colleges. Pero yung mga nasa kindergarten, yung mga elementary, tuloy ang pag-aaral. Hinto muna sila hanggat di bumababa lahat ng mga korap sa gobyerno. Ngayon, kung ayaw nila mag-resign, sila nagpapahirap sa mga estudyante. Kaya nakikiusap ako sa mga kabataan, mga student leaders, tumayo kayo dahil karapatan nyo to, dahil kinabukasan nyo to. Hindi po para sa amin, tumutulong lang po kami dito sa inyo. Ang mga opisyal naman, mga military and police, generals, mga officials, pabayaan nyo po yung mga anak nyo sumama sa protesta ng korupsyon. Huwag nyo silang pigilin para walang gulo. So yun po ang aking suggestion sa mga kabataan. Huwag na lang sila pumasok muna, magbakasyon muna sila. Kung hindi alis, anuhin natin yung, paalala ko lang, education is very important. Pero anong kinabukasan nila? 17 trillion ng utang ang Pilipinas, umuutang pa sila. Saan na pupunta? Sa korupsyon. So, yun na po pakiusap ko. Babayaan natin ang mga kabataan, mga student leaders, sila mag-lead itong revolusyon ng korupsyon. Wag na suggestion ko lang. Pwede rin kayo pumunta sa mga rally pero baka may manggulo, baka mapama kayo. Ang suggestion ko, walang gulo. Wag na lang kayo pumasok. Ba't tumayo kayo? Karapatan nyo magprotesta. Dahil ang gobyerno natin, wala nang mangyayari. Dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita yan. Ba't tayo maniniwala? Siya nagsabi, nakakaya kayo. Dapat nakakaya tayo eh. Kasama na yung sila Diskaya, sila ang contractor niya eh. So ang pakiusap
Kinausap ko po ang mga student leaders, mga kabataan, to lead this peaceful revolution for corruption. Dahil ano nyo ang wala na tayong pag-asa sa buhay. This is your future. This is your future. Yung mga kabataan, hindi po sa amin. Tumutulong lang po kami pagpaliwanag dahil mukhang naliligaw tayo eh. Investigasyon sa Senado, wala nangyayari. Paikot-ikot lang tayo. Ayun, grabe, ang tindi, mararamdaman mo talaga, mga kabida, yung kanyang puot, ano? Yung kanyang galit, laban ho kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos po, ano? Sino pong hindi magalit po, ano? Ang laki pong naitulong po ni Chavit po, mga kabida, sa kampanya po, ano? Ni Pangulong Marcos. Alright? Tapos ganun na po, bastusin na lang po, ano? Mga kabida. Hindi na kasi siya pinapansin po ngayon, ano? Mga kabida. Ilang beses na po yun. Unang-una po yung sinabi po ni Chavit po, mga kabida, na may isang okasyon daw, ano? Na hindi daw siya pinansin, ano po, no? Una, yung kanyang pakiusap po sa Pangulo na i-appoint yung kanya pong apo, alright, sa PCSO, na ipinangako daw niya, mga kabida, sa kanya. Subalit hindi po nangyari po yun, ano? Pangalawa, yung dun sa Japan po, ano, na andun si Pangulong Marcos, andun si Chavit. In fact, sinabihan pa raw, ano, ni Congressman Marcos yung kanya pong ama, ano po, na andyan po si Chavit po, ano? Parang binaliwala lang daw, mga kabida. Okay? So, yun pa lang, nabastos po doon, no, si Chavit po, ano? Okay? Sa kabila ng kanyang naitulong po, mga kabida, sa kampanya po ni Pangulong Marcos. Sinabi nga ni Singson, kung hindi dahil sa kanya, hindi yan mananalo bilang Pangulo po ng Pilipinas, ano po, no? Okay? Walang isang salita daw, mga kabida, no? Kaya nga, dahil ho dito, nananawagan ho siya sa mga kabataan, ano? Kasi unang-una po, walang future daw yung mga kabataan sa Pilipinas ngayon, ano? Mantakin nyo, binanggit pa po niya yung 17 trillion pesos na utang po ng Pilipinas, ano? Mga kabida. So dapat, ang manguna daw sa revolution ngayon, okay, ayaw po niya ng mass rally, yung kilos protesta dyan po sa mga daan, ano, mga kabida, ayaw po niya yan, ano, dahil baka daw magkakagulo lang po daw, ano, mga kabida. Ang gusto po niya, mga kabida, wag nang pumasok muna ito pong mga kabataan po, ano, like for example, high school, okay, college, yung elementary, walang problema, pwede po silang pumasok, spare po dito, ano. Pero yung high school, ito pong college po, mga kabida, no? Magbakasyon muna sila, ano po, mga kabida. Ipakita lang po nila yung kanila pong galit, ano, sa gobyerno sa pamamagitan po ng hindi ho pagpasok po, ano, sa kanila pong eskwela po, mga kabida. Actually, big yung reaction po dito, ano. Unang-una po, ang sabi ng mga netizens, bakit daw idadamay ni Governor Chavit Singson yung mga kabataan, ano. Unang-una, malaki pa yung future ng mga bata po, ano? At maganda daw, mga kabida, kung ipagpatuloy mo na yung kanila pong pag-aaral, ano po, no? Dapat disturbuhin, okay? Pero meron ding iba po, mga kabida, very supportive dun ho sa panukala po ni Singson. Kasi isa daw itong paraan para lang daw mapukaw yung damdamin po, ano, ng mga tao po, mga kabida. At pangalawa po, para naman po ma-pressure po ang gobyerno po dito, ano? Laban ho sa korupsyon, okay? Kasi alam naman po natin, yung issue po sa Pilipinas ngayon is korupsyon, kaliwat kanan po, mga kabida, no? Parang naging normal na lang po, ano, itong korupsyon po, ano, dito sa bansa. Okay? Eto, babasahin ko lang po, ano, ito pong article mula sa Ang Balita Ngayon, ano, mga kabida. Chavit, wala nang pag-asa sa gobyerno, kabataan ang mamuno sa peaceful revolution, ano po. Matapang na bumanat si dating Ilocos Sur Governor Luis Chavit Singson sa isang press conference kung saan direkta niyang tinuligsa ang liderato ni Marcos Jr. at ang paulit-ulit na investigasyon sa Senado na anyay walang patutunguhan. Ito po yung sinabi po ni Governor Singson po, mga kabida, no?
Ang gobyerno natin, wala nang mangyayari dahil walang isang salita ang presidente. Walang isang salita, iyan. Ba't naman maniniwala? Siyang nagsabi, nakakahiya kayo. Dapat nakakahiya tayo eh. Kasama sila, Diskaya, silang kontraktor niya eh. So, may binanggit kasi siya mga kabida sa isang video, same doon ho sa press conference pa rin, na yung mga Diskaya daw, yun daw yung mga kontraktor sa Ilocos Norte, lugar po ng Pangulo po mga kabida. Okay? Parang 2 o 4 na mga kumpanya po ng mga Diskaya po ang nag-dominate daw doon ho sa Ilocos Norte. Now, paano ho maniniwala daw ang taong bayan kay Pangulong Marcos na ninalabanan po itong corruption po ng mga Diskaya yung mga Diskaya daw yung major contractor po doon sa Ilocos Norte Hindi rin pinalagpas ni Singson ang paikot-ikot na Senate inquiries, investigasyon ng investigasyon sa Senado. Walang nangyayari, paikot-ikot lang tayo. Sa gitna ng kanyang matinding banat, nananawagan si Singson sa mga kabataan ng boykotin ang klase at napangunahan ang isang mapayapang revolusyon laban sa korupsyon. This is for the future of the children. Mga kabataan, pabayaan natin sila. Sila ang mag-lead ng revolusyon para matanggal ang korupsyon natin. Huwag na tayong magpunta sa kalye, high school at colleges, puwera yung mga kindergarten, mga elementary. Hinto muna sila. Huwag na tayong magpunta sa kalye, high school and colleges, puwera yung mga nasa kindergarten, mga elementary, hinto muna sila hanggat hindi bumaba ang mga korap sa gobyerno. Inimok pa niya ang mga magulang maging mga nasa militar at pulisya na hayaan ang kanilang mga anak na lumahok sa panawagan. Gayon pa man, nagbabala rin si Singson laban sa posibleng kaguluhan. Ang suggestion ko lang, huwag na natin pahirapan ang taong bayan. Rally, baka may manggulo pa. Ang pakiusap ko lang, it will be a peaceful revolution about corruption. Ang mga kabataan, ang mga estudyante, ang mag-lead sa revolution na ito. Ayon kay Singson, hindi ito para sa mga matatanda, para sa kinabukasan ng kabataan. Hindi ito para sa amin, tumutulong lang kami sa inyo. Ayan. So, yun yung naging banat po mga kabida, ni dating Ilocos Sur Governor Chavit Singson po, sa Marcos administration po mga kabida. Alam niyo, naintindihan ko talaga, ito pong si Governor Chavit po, Kasi gaya na sinabi ko po kanina sa inyo mga kabida, nasaktan lang po ito. Okay? Dahil pinangakuan Okay? Tapos pangalawa po, nabastos. Hindi na po pinansin, mga kabida. Sa laki ng tulong na ibinigay po ni Governor Chavit po kay PBBM during the campaign period, mga kabida. Yun na po yung, kumbaga, sukli na nakuha po niya, Alright? Kaya nga, nagdamdam. At dahil sa kanyang pagdamdam po mga kabida, and since hindi naman po binigyan po ng pansin po ng Pangulo, eto na, sumabog na po, Ito pong si Governor Chavit Singson po, mga kabida. Ako, mas pabor po ako dun ho sa kanyang suggestion kaysa pumunta dyan sa mga kalye, kalsada para po magrarally po mga kabida, Tama po si Governor Chavit po na baka naman po may magsabotahe dyan, Okay? At dahil sa sabotahe na yan po mga kabida, baka yun naman po yung magiging daan po, para po magdeklara po ng martial law ito pong Marcos administration. Ito na lang po yung pag-asa po, para po mananatili ho sa pwesto po mga kabida, ito pong si Pangulong Marcos. Magdedeklara po ng martial law, okay, kagaya ho ng ginawa po ng kanyang ama po mga kabida, Nagdeklara ho ng martial law at yun tuloy-tuloy na po. Alright? So, mas maganda at mas very effective ito pong suggestion po ni Chavit, na ang mga kabataan na mismo yung mag-lead po sa revolution na ito, Peaceful revolution. Anong gagawin po?
Okay? I-boycott yung kanilang klase. Hindi po sila papasok po, ano, mga kabida. Alright? Para ipakita po sa gobyerno na hindi po natuwa yung mga kabataan po sa mga nangyayari po ngayon, ano? Itong talamak na korupsyon po, mga kabida, sa ating bansa po, ano? Actually, mix yung reaction po ng taong bayan po dito, ano? Ng mga netizens. Dami hong nagsabi na mali yung ginawa po ni Singson, yung kanyang panawagan, kasi unang-una po, bakit idadama yung mga kabataan, ano? Okay? Marami ding nagsasabi po doon, mga kabida, bakit hindi madadama yung mga kabataan? Kung tutuusin po, mga kabida, ang future po ng mga kabataan po ang at stake po dito, ano? Itong mga nangyayari po ngayon, ano? Itong utang po ng Pilipinas na umabot na po ng 17 trillion pesos po, mga kabida. Do you think hindi po apektado yung future po ng mga kabataan dito, ano? Okay? Kung hindi po ito mabigyan po ng paraan para bumaba po ito at lalong tumataas po ito, mga kabida, no? Habang gumugulong po ang mga taon, ano? Baka naman hindi po tayo makaka-recover dito, ano? Mga kabida. So, ang posibleng mangyayari po, wala hong future po yung mga kabataan po natin, ano? So, sa ngayon pa lang, okay, according to some opinion, ano, mula sa mga netizens, kumilos na po ito pong mga kabataan po, mga kabida, ano? Okay? Kasi ang trending ngayon is Gen Z na po eh. Kumbaga, yung alab ng damdamin po mula sa mga Gen Z, ano? Yun yung naging trend na po ngayon eh. Sila na po yung nanguna ho sa revolution po, ano, mga kabida. Kagaya na lang po dun ho sa Nepal. Ito, ano to, matinding, kumbaga, inspirasyon yun, ano, sa mga kabataan. Kasi usually, mga kabida, kung titingnan po natin dito sa Pilipinas, yung mga kabataan po natin, parang walang ano eh, kumbaga, walang pakialam po sa mundo, ano, basta sa kanila po, kung ano yung ginagawa po nila ngayon. Yun na yun po, ano, mga kabida. Diba? Hindi po sila nahubog doon ho sa pagiging patriotic po, no? Pagiging nationalist, mga kabida, no? Na may pakialam po sa mga nangyayari po sa Pilipinas. Siguro it's high time na i-inculcate natin doon sa kanilang isipan, ano? Yung pagiging pakialamero, ano? Sa mga pangyayari po sa Pilipinas. Hindi lang yung mga ginagawa ng mga Gen Z ngayon, naglalaro po ng computer games, ano? Happy-go-lucky attitude po, mga kabida, ano? Hindi po ganyan. Okay? Dapat lahat po may pakialam po, ano? Kasi ang pinag-usapan po natin dito, yung kinagbukasan po, ano, ng mga kabataan po, mga kabida, ano? Okay? Ako, mas pabor po ako dito sa suggestion po na boycott kaysa dito sa kilos protesta dyan sa mga daan, ano? Kasi baka naman po, yun nga yung possibility po, ano, na baka mayroon pong magsabotahe po, ano, at ito po yung magiging daan po, mga kabida, na magdeklara po ng martial law po ang Administrasyong Marcos. At baka dito naman po, mga kabida, mag-umpisa yung tuloy-tuloy na po, ano, na pamumuno po ng mga Marcos po, mga kabida, ano. So, yun po. Ano, para po sa inyo, ano po ang inyong opinion at pananaw ko dito, ano? Please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyo lahat.